Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 2, Quarter 2, Week 2. Ang ating paksa ay Kulturang Materyal. Ano ang ibig sabihin ng kultura? Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang kulturang materyal. Nakapagbibigay ng halimbawa ng kulturang materyal. Kilalanin ninyo ang mga salitang ito at gamitin natin sa pangungusap. Ang kulturang materyal ay tumutukoy sa mga pisikal na bagay o artifact na nilikha ng isang kultura. Ito ay mga tangible na bagay na maaaring makita, hawakan, at gamitin. Ang mga ito ay nagsisilbing representasyon ng mga paniniwala, kaugalian, at paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng mga tao. Halina't magbasa. Sa Munting Bahay ni J.R.T. Sa dako roon, ako'y napadingin. Isang bahay kubo, aking napansin. Nilapitan ko at aking nakita mga kagamitan na ubod ng ganda. Ang salakot sa dingding ay nakasabit, kagamitang panlaban sa ulan at init. Katabi ay banig na dala ay ginhawa para sa taong kailangan ng pahinga. May palayok na gamit sa kusina, kasama ang sandok, kubyertos at kutsara. May banggirahan na yari sa kahoy. Tasa, baso at plato ay nakasalansan. Malalanghap mo ang pagkain kay sarap. Tikman mo at iyong malalasap. Lampara sa lamesa, liwanag sa gabi. Nagbibigay ng ilaw sa bahay na munti. Ang bawat bagay na makikita sa bahay, masasayang alaala ang bigay. Sa simpleng tahanan, ligaya ang taglay. Kulturang Pilipino ang nananalaytay. Tukuyin kung ang sumusunod na halimbawa ay kulturang materyal o hindi. Lagyan ng check kung ito ay kulturang materyal at X naman kung hindi. Barot saya, hilot, adobo, kalesa, salita. Narito ang mga tamang kasagutan. Monumento ni Rizal, gusali ng paaralan. Telepono, gitara, at pamahiin. Narito ang mga tamang sagot. Ano-ano ang bagay na nabanggit sa tula? Nakakita na ba kayo ng mga nabanggit na bagay sa totoong buhay? Paano nyo ito ilalarawan? Ano sa tingin nyo ang kahalagahan ng mga bagay na ito? Ang mga nabanggit na bagay sa tula ay halimbawa ng kulturang materyal. Ang kulturang materyal ay mga bagay na gawa ng tao na nakikita at nahahawakan. Ang mga halimbawa ng kulturang materyal ay ang mga sumusunod. Mga kasuotan, tradisyonal na damit,
accessories, at mga pananamit na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng isang kultura. Mga kagamitan, mga kasangkapan, bahay, sasakyan, at iba pang mga gamit na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Mga sining at arkitektura, mga painting, sculpture, musika, notasyon, sayaw, at mga gusaling nagpapakita ng aesthetic sense at mga paniniwala ng isang kultura. Mga relihiyosong bagay, mga imahen, relikya, at mga lugar na sagrado sa isang relihiyon. Mga teknolohiya, mga tool at makina na ginagamit upang gawing mas madali ang paraan ng pamumuhay. Magbigay ng mga halimbawa ng kulturang material na makikita sa tahanan. Ano ang naging basihan ninyo sa pagtukoy ng halimbawa ng kulturang material sa inyong tahanan? Magbigay ng isang kulturang material at sabihin ang kahalagahan nito. Magbigay ng isang kulturang material at sabihin ang kahalagahan nito. Para sa inyong takdang aralin, magdala ng sumusunod na kagamitan para sa gawain kinabukasan: lapis, pambura, bond paper o drawing pad, at Crayola. Para sa ikalawang araw, pagtuklas ng mga kulturang material sa loob ng paaralan ang ating paksa. Ano ang ibig sabihin ng kulturang material? Ano ang mga halimbawa ng kulturang material na makikita sa tahanan? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga halimbawa ng kulturang material na makikita sa loob ng paaralan. Naiguguhit ang halimbawa ng kulturang material na nakikita sa loob ng paaralan. Kilalanin ninyo ang mga salitang ito at gamitin natin sa pangungusap. Ang buktong ay isang palaisipan na may malikhaing paggamit ng mga salita upang ilarawan ang isang bagay o tao. Ito ay isang uri ng palaisipan na nagtataguyod ng pag-iisip at paglutas ng problema. Sagutin ang mga buktong na babasahin. Hawak ng guro, pamburay kasama. Sa pisara ay gumuguhit ng letra. Ano ang tinutukoy? Tama, ito ay tisa o chalk. May mukha't walang bibig. Sa akin kayo tumitig. Sa loob ay may tinig. Basahin ang iyong ibig. Tama, ang sagot ay aklat. Matayog akong nakatayo. Sa aking taas, watawat ay sumasayaw. Simbolo ng bayan, araw-araw mong tinatanaw. Tama, ang sagot ay flagpole. Saan ka man mapunta, ako'y suot mong dala. Simbolo ng iyong paaralan, sa akin, ikaw ay kinikilala. Mahusay, ang sagot ay school uniform. Ako'y walang bibig, ngunit oras ay sinasabi. Kung kailan dapat pumasok at kung kailan dapat umuwi. Tama, ang sagot ay kampana ng paaralan. 3 bituin at 1 araw. Sa himpapawid,
ay namamayagpag, simbolo ng kalayaan, dangal ng ating bayan. Mahusay, ang sagot ay pambansang watawat. Ano ang sagot sa mga bugtong? Saan matatagpuan ang mga bagay na nabanggit? Ang mga nabanggit ba ay halimbawa ng kulturang materyal? Bakit? Ang mga nabanggit na bagay sa bugtong ay halimbawa ng kulturang materyal na makikita sa loob ng paaralan. Ang kulturang materyal ay mga bagay na gawa ng tao na nakikita at nahahawakan. Ang mga bagay na ito ay mahalagang bahagi ng karanasan at pagkakakilanlan ng paaralan, katulad ng flagpole at watawat, kampana o bell, school uniform, at iba pa. Narito ang larawan ng flagpole. School uniform. Kampana ng paaralan o bell. Pisara. Watawat. Aklat. Gumuhit ng tatlong bagay na ginagamit o nakikita sa loob ng paaralan. Kulayan ang iyong mga guhit gamit ang mga kagamitan na ginamit natin kahapon. Para sa inyong takdang aralin, magtanong sa magulang o kapatid ng mga halimbawa ng kulturang materyal na makikita sa barangay. Ilista ang mga ito sa kwaderno. Para sa ikatlong araw, pagtuklas sa kulturang materyal sa komunidad. Ano-anong kulturang materyal ang matatagpuan sa loob ng paaralan? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga halimbawa ng kulturang materyal na makikita sa komunidad o barangay. Nailalahad ang kahalagahan ng kulturang materyal na makikita sa komunidad. Kilalanin ninyo ang mga salitang ito at gamitin natin sa pangungusap. Ang bantayog ay isang estrukturang itinayo bilang pagpaparangal sa mga bayani o makasaysayang tao at kaganapan. Ang health center ay lugar para sa serbisyong pangkalusugan ng mga mamamayan, gaya ng bakuna at konsultasyon sa doktor. Ang mural ay malaking sining na ipinipinta sa mga pader o dingding ng pampublikong lugar. Maglaro ng hulaan mo ano o saan ito. Hatiin kayo sa 4 na grupo. Makinig sa mga pahiwatig tungkol sa bagay o lugar sa komunidad. Isulat ang sagot sa papel at ang grupong may pinakamaraming puntos ang panalo. Narito ang pahiwatig. Ito ay lugar ng kalakalan kung saan mabibili ang mga prutas, gulay, isda at iba pang pangangailangan. Tama, ang sagot ay palengke. Ito ay lugar na madalas pinupuntahan ng mag-anak o sinuman upang magpasalamat at manalangin. Mahusay, ang sagot ay simbahan o anumang tawag sa bahay-sambahan ng mga bata. Ito ay sasakyang pangmasa, palaging puno at naghahatid ng mga pasahero, saan mang lugar pupunta. Tama, ang sagot ay jeepney o tricycle o pedicab. Ito ay lugar na nagbibigay serbisyo sa mga residente na lumalapit dito, pagtulong sa nangangailangan ang isinaalang-alang
pagresolba ng mga lokal na issue ang ginagampanan. Mahusay, ang sagot ay Barangay Hall. Umulan umaraw, ako'y nakatindig. Umaga, gabi, ako'y nandirito. Mahusay, ang sagot ay bantayog o monumento. Ano ang sagot sa mga pahiwatig? Saan matatagpuan ang mga nabanggit? Ang mga nabanggit ba ay halimbawa ng kulturang materyal? Bakit? Ang mga nabanggit sa gawain ay halimbawa ng kulturang materyal na matatagpuan sa ating komunidad. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng isang komunidad dahil ito ay may malaking papel sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Bantayog, ito ay isang estrukturang itinayo bilang pagpaparangal sa mga bayani o makasaysayang tao at kaganapan. Health Center, lugar para sa serbisyong pangkalusugan ng mga mamamayan gaya ng bakuna at konsultasyon sa doktor. Simbahan, lugar ng pananampalataya at relihiyosong pagtitipon. Mural, malaking sining na ipininta sa mga pader o dingding ng pampublikong lugar. Iguhit ang sumusunod na kulturang materyal na makikita sa komunidad. Basketball court o plaza, palengke, at jeepney o tricycle. Ano-ano ang kahalagahan ng mga kulturang materyal na makikita sa komunidad? Magbigay ng mga halimbawa ng kulturang materyal na makikita sa komunidad. Para sa inyong taktang aralin, maghanap ng mga larawan ng kulturang materyal na makikita sa tahanan, paaralan o komunidad. Dalhin rin ang mga sumusunod: kahon, karton, papel, at pandikit. Para sa ika-4 na araw, Museo ng Kulturang Materyal ng Komunidad. Ang layunin ng ating aralin ay nakagagawa ng isang mini museo na nagpapakita ng mga halimbawa ng kulturang materyal. Nailalarawan ang ginawang mini museo. Kilalanin ninyo ang mga salitang ito at gamitin natin sa pangungusap. Ang mini museo ay isang maliit na museo na nagpapakita ng koleksyon ng mga bagay na may kaugnayan sa isang partikular na tema o paksa. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Gamit ang mga kahon, karton, papel, pandikit at mga larawang ipinasa ninyo, gumawa kayo ng isang mini museo na nagpapakita ng mga kulturang materyal sa inyong barangay. Maaari ninyo itong ayusin ng nakahiga o nakatayo. May nakalaan kayong oras para matapos ito. Ano ang makikita sa inyong mini museo? Ano ang titulo ng inyong mini museo? Bakit ito ang inyong naisip na ipangalan? Ano-ano ang karanasan na inyong naaalala sa mga kulturang materyal na inyong inilagay? Magbigay lamang ng isa. Magbigay ng mga simpleng pamamaraan upang mapreserba ang ating kulturang materyal. Ano ang kahulugan ng kultura? Ano ang mga natalakay na halimbawa na nagpapakita ng kulturang materyal? Bakit mahalagang malaman ang mga kulturang materyal sa iyong komunidad?